At ngayon, magnilay tayo sa ebanghelyong ating narinig. At pasensya na po, pero kailangan natin ng kaunting Bible study para maintindihan natin ang ating ebanghelyo ngayon. Para malinawan tayo sa pinanggagalingan ng tanong na pinasasagot ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sino daw ba ang anak ng tao? Anak ng tao. Ito yung tututukan natin ng ating reflection. Importante kasi yung title na ito kay Jesus, Anak ng Tao. Madalas niya itong gamitin para tukuyin hindi lang yung sarili niya, kundi ang buong kilusan ng kanyang mga alagad. Kaya, sabi ko nga, magba-Bible study muna tayo ng konti at kailangan balikan ang mga aklat sa Bibliang Hebreo na gumagamit nung bansag o title na Anak ng Tao, Son of Man. Ang pinaka-importante dito ay dalawang libro. Ang aklat ng propetang Ezekiel at ang aklat ni Daniel. At siguro may tatanong ninyo, pareho lang ba ang paraan ng paggamit ng dalawang propeta sa titulong ito na anak ng tao? Hindi po. Kay propeta Ezekiel, kapag tinawag ng Diyos na anak ng tao, ang propeta, ibig sabihin, dapat siyang magpakumbaba. Kahit pinagkakatiwalaan siya ng Diyos, ng kanyang salita bilang tagapagpahayag ng kalooban ng Diyos, dapat siyang manatiling mapakumbaba. Hindi dapat lumaki ang ulo niya. Ang ibig sabihin ng anak ng tao para kay Ezekiel ay anak ni Adan at Eva, mga taong bumagsak, marupok, makasalanan. Pero kakaiba sa Book of Daniel, at ito ang paborito kong aklat sa Old Testament. Hindi po pareho ang kahulugan doon. Lalo na sa chapter 7 ng aklat na ito, ang anak ng tao ay isang karakter sa isang pangitain, sa isang panaginip ng propeta. Ayon sa kanyang ulat, minsan, isang gabi, sa tulog niya, sa pagtulog niya, ay nanaginip siya. At ang nakita niya sa panaginip niya ay 4 na halimaw, mababangis, at sunod-sunod daw na pumagitna. Ang 4 na halimaw na ito ay kumakatawan sa mga makapangyarihang imperyo at kaharian nung kapanahunan ni Daniel. Para kay Daniel, sila ang sumisimbolo sa mga taong mukhang tao pero hindi ugaling tao. Asal hayop. At walang ibang hangad kundi kapangyarihan. Kahit yurakan pa nila ang dangal ng kapwa-tao. Pero sa pangitain ng propeta, may dumating pang 5 karakter. Pagkatapos nung 4 na halimaw, lumitaw daw ang isang tinatawag niyang anak ng tao. Kinokontrast niya ito sa asal hayop na ugali ng mga halimaw. Darating daw ang anak ng tao
nakapatong at nakasakay sa isang ulap, simboliko yun. Itinataas siya at inilalapit sa isa pang karakter na ang tawag ay isang nakatatanda. At itong nakatatanda ay nakaupo sa isang maringal na trono. At ipagkakaloob daw nitong matanda sa anak ng tao ang lahat ng kanyang kapangyarihan, kaharian, at kapurihan. Ayun. Ano bang ibig sabihin nito? Hindi maintindihan ng propeta ang panaginip niya. Pero may anghel daw na nag-interpret. Pinaliwanag ng angel na ang anak ng tao na ito, na nakita niya sa panaginip, ay kumakatawan sa mga pantas ng Israel. Mga huwaran sa karunungan, kabanalan, at kabayanihan. Mga halimbawa ng mga taong mataas ang dangal at totoong kalarawan ng Diyos, na ang tao ay maging tunay na hugis at wangis niya, taong kahawig ng Diyos. Kaya ho, may konteksto pala. Ang tanong ni Jesus, sino daw ba ang anak ng tao ayon sa usap-usapan? Pasensya na ho at medyo lumundag ang mata ng ating diakono kanina. Hindi niya nabasa yung sagot sa first question. Forgiven ka na. Kasi may sagot doon sa first question, sino daw ang anak ng tao? Sumagot sila. Ang sabi nila, ayon po sa iba, siya si Juan Bautista. Ayon sa iba, si Elias. At may nagsasabi, si Jeremias. O isa sa mga propeta. Pero biglang babaguhin ni Jesus ang question. Ang sabi niya, kayo, sino ako para sa inyo? At ang nangahas sumagot sa question ay si San Pedro. Ang sagot niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ibig niyang sabihin, hindi ka lang anak ng tao para sa akin, anak ka ng Diyos na buhay. Kaya napasagot si Jesus kay Pedro. Sabi niya, mapalad ka. Kasi hindi naman tao, hindi laman at dugo ang nagbunyag sa iyo ng misteryong yan, kundi ang aking amang nasa langit. Alam niyo po, kakaiba yung version ni San Marcos nitong eksenang ito. Pagkabigkas ni San Pedro na ikaw ang Kristo, ang kasunod kaagad ay pangungusap ni Jesus tungkol sa nakatalagang daranasing pagdurusat kamatayan ng anak ng tao bago ang muling pagkabuhay. At doon, ang tinutukoy niyang anak ng tao ay hindi lang sarili niya, kundi ang buong kilusan ng mga alagad niya. Meaning, tayo ang tinawag na maging anak ng tao. Pero kung ibig nating magkatotoo ito, daranas muna tayo ng hirap, pagdurusa, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ibig sabihin, ang pinag-aanyaya ni Kristo na misyon ay ang mabigyang katuparan
ang orihinal na plano ng Diyos nang likhain ang tao. Ano ba ang orihinal na plano ng Diyos para sa atin nang tayo'y lalangin niya? Ang plano niya ay gawin ng tao sa hugis at wangis ng kanyang pagka-Diyos. Wow! Ang taas pala ng plano niya para sa atin. Ang plano niya ay ang mga tao'y maging anak ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang udyok ng karupukan, ng kasalanan, ng kahayupan upang tunay na magningning sa ating pagmumukha, sa ating pagkatao, ang larawan ng Diyos. Kaya kapag nakakakita tayo ng eksenang karumal-dumal, kapag ang tao'y nagiging asal hayop, malupit, marahas, dapat lang tayong mangiwi dyan. Dapat tayong tumingin at magsabing, hindi ganyan ang maging tao. Napansin pa po ba ninyo, 3 images o larawan ang ginamit ni Jesus nang kausapin niya si Pedro. Una, ang larawan ng bato na pinangalan niya kay Pedro kasi ang Pedro, ibig sabihin, bato. Pangalawa, susi. At pangatlo, tali. Malinaw yung bato Pundasyon. Pundasyon ng itatayo daw ng Panginoon na simbahan. Susi, ibig sabihin pinagkakatiwala sa Kanya ang pintuan ng Kanyang kaharian. Pero tali, ano yung pangatlo? Ano yung pinagkakatiwala niya nang sabihin niyang ano man ang talian mo sa lupa ay tatalian sa langit. Ano man ang kalagin mo sa lupa, kakalagin din sa langit. Pagtatali at pagkakalag. Para maintindihan natin, kailangan balikan natin yung katotohanan na ito pa lang si San Pedro ay isang fisherman. Isang mangingisda. At di ba sa unang pagtatagpo nina Jesus at Simon Pedro, nakita si Simon nakababad sa tubig sa may baybay dagat. Nagtatrabaho siya. Nag-aayos. Kasi wala silang nahuli. Sabi siguro ni Pedro, hindi ko kasi ni-repair yung lambat ko. 2 lang naman ang importanteng instrumento ng mangingisda Bukod sa kanyang bangka, ang kanyang lambat. Tapos, sa kalaunan, susuguin siya ng Panginoon at sasabihin sa kanya, you will become a fisher of men. Ikaw ay magiging mamamalakaya, mangingisda, pero ang huhulihin mo para sa kaharian ng Diyos, hindi isla, kundi tao. Alam niyo po, taga Guagua, Pampanga ako. Malapit na kami sa bunganga ng Manila Bay. Walang pinagkaiba sa Malabon at Navotas. Marami ding mga fishermen, mangingisda sa bayan namin. Kaya nga, bata pa ako, alam ko ng bahagi ng buhay ng mangingisda ang laging pagsasaayos at pagkukumpuni ng mga lambat. Noon, hindi sila gumagamit ng lambat na plastic Yung mga lambat na orihinal ay totoong tali, made of hemp, Kaya nabubulok sa kalaunan. Sa kalaunan,
hindi na makakahuli ang lambat. Kung butas-butas na ito, kapag napatid ng mga tali, at kapag nagkabuhol-buhol na ito, ay nako, lalabas ang isda sa mga butas. Walang mahuhuli ang lambat. Ganyan din sa buhay ng tao. Isipin nyo, di ba ganyan ang experience natin sa buhay? Minsan, ang ganda-ganda ng mga relasyon natin sa isa't isa. Tapos minsan di mo alam, bigla na lang mapapatid. Minsan magkakapatid, nagdidimandahan. Parang kaaway, hindi na kapatid ang turing sa isa't isa. Napatid ang kaugnayan. Minsan ang simple-simple ng ating mga karanasan, masaya. Pero sa kalaunan, di natin maintindihan, nagkakabuhol-buhol ang mga problema. Parang nagiging komplikado ang buhay. Ano bang ibubunga niyan? Kung butas-butas ang mga buhay natin, kung buhol-buhol ang mga problema natin. Kaya ito pala ang mission natin. Maging tagakumpuni ng mga lambat ng buhay. Maging instrumento ng pagtataling muli ng mga nagkapatid-patid. At maging instrumento ng pagkakalag ng mga nagkabuhol-buhol. Ang ganda, di ba? Yun pala ang larawan ng tali. At ito pala ay esensyal, napaka-importante sa ating misyon na maging mamamalakaya, na humuli ng tao para sa kaharian ng Diyos. Matuto tayong maging instrumento ng pag-uugnayan, pagkakaisa, pagkakasundo, hindi ng pagkakawatak-watak, ng pag-aangat sa dangal ng tao, hindi sa pagyura sa kapwa. Ito pala ang ibig sabihin ng ating misyon. Hindi lang basta makahuli ng maraming tao. Kailangan mo nang siguraduhin na maayos ang ating mga lambat. Paano ba tayo makapagtitipon kung ang mga lambat ng buhay natin ay punit-punit, nagkakapatid-patid, warak, wasak, at buhol-buhol? Ito yung mission natin. Ang maging mga anak ng tao ayon sa pangarap ni Propeta Daniel. Matutupad ang misyon na pinagkaloob ng Diyos sa atin na maging mamamalakaya ng tao para sa kanyang kaharian upang ang ating pagiging tunay at totoong anak ng tao sa ating pagkatao ay masilayan ang dangal ng pagiging kalarawan at mga anak ng Diyos.